Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Kultura, ito ang mga pinagsama-samang mga bagay na sumasalamin sa pamumuhay, paniniwala, tradisyon, magagandang tanawin, mapanatural man ito o nilikha, mga sining, mga kawal ng kultura at anumang bagay na tumutukoy at nagbibigay ng pagkakakilanlan mula sa isang malaking pangkat hanggang sa maliliit na pamayanan ng mga tao. Ang Pilipinas ay mayroong libu-libong kapuluan na siyang pangunahing salik sa pagkakaroon ng iba't ibang makukulay na kultura na tumatangi sa isang bayan, lalawigan o rehiyon. Ngunit sa kabila ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo at pagkakaiba-iba ng mga mamamayan, ay nagkakaisa at pinag-iisa ang mga Filipino bilang isang bayan at isang lahi sa ilalim ng isang sagisag na siyang nag-uugnay sa bawat isa, ang bandila ng Pilipinas. Samahan kami sa pagtuklas ng anumang bagay na sumisimbolo sa lakas, galing at ganda ng lahing Kayumanggi at tunay na karanasan ng natatanging Pilipino dito sa Sagisag Kultura TV. Tag-init na naman. At tuwing tag-init, isa lamang ibig sabihin nito. Panahon na naman ng bakasyon. At kung ikaw ay sawang-sawa na sa mga matataong lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga turista, naghahanap ng di pangkaraniwang biyahe, mas malalim na kapuluhan sa iyong paggala, at ginintuang karanasan na di malilimutan, siguradong ang bayang ito ang babago sa kahulugan ng salitang paglalakbay. Samahan kaming tuklasin ang mayaman, masagana at makulay na kultura ng pinakamalaking munisipyo sa buong Pilipinas. Sa pinakapuso ng lalawigan ng Occidental Mindoro, tuklasin natin ang Likhang Yaman ng Sablayan.
bayan ng Sablayan ay ang pinakamalaking munisipalidad ng Pilipinas na may kabuuang sukat na humigit sa 2,188 kilometro kwadrado. Mayroon itong 22 barangay at ang mga hangganan nito ay ang bayan ng Santa Cruz sa Hilaga kasama ang mga munisipyo ng Baco, Nauhan, Victoria at Socorro na matatagpuan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Bayan ng Kalintaan sa Timog, ang Mindoro Strait sa Kanluran at mga bayan na Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong at Mansalay ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa kanyang silangan. Sagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Mapadagat man, kabundukan at kagubatan. Ang ating bayan ay pinagpala at hitik na hitik sa kayamanang kaligiran. Kaya naman ang Pilipinas ay kilalang kilala sa kanyang ekoturismo, mapasaang panig man ng mundo. At hinding-hindi magpapahuli rito ang bayan ng Sablayan. Ang Apuri po ay merong 29 hectares kung inyong nakikita na land area. Ang Apuri din po ay merong 10 hectares century-old mangrove forest po. Meron din po ditong lighthouse na kung saan ito po yung magandang viewing kapag magsa-sunset. Lahat po ng turista dito ay aware na kapag kung ano po yung basurang dala mo, siya rin po yung dala-dala nyo pabalik sa bayan. Pag nagda-dive ka sa Apurip, ang pakiramdam mo para kang nasa ibang panig ng mundo, para kang nasa isang malaking aquarium, no? Kasalamuhan mo ang mga isda. Dito po naninirahan yung iba't ibang uri ng hayop na isa sa mga endangered species. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Isa po rito yung Napoleon Wrasse. May 5 uri tayo ng turtles na matatagpuan dito sa Apurip Natural Park, yung 2 uri. Yung Green Sea at saka yung Hawksbill Turtle. Yung mga tour guide natin, nagkakaroon sila ng hanap buhay kapag yung panahon ng peak season ng mga turista. At nagkakaroon sila ng pinagkakakitaan. Yan po ay isang site and protected area siya under National Integrated Protected Area System na kung saan meron ding mga lugar na pinapayagan ang bisita. Meron ding mga lugar na strict protection zone na hindi pwedeng puntahan na ng bisita para hindi naman magambala yung natural na pamumuhay ng mga Tamaraw.
So yung Aruyan Malate, last November 2017, nagkaroon kami ng camera trapping. So nakita namin, document namin yung 3 tamaraw. So sign siya na meron pa talagang naiiwan na pamilya ng mga tamaraw. Nagkaroon kami ng proposal na magkaroon ng amendment doon sa Declaration ng Critical Habitat. Instead na Aruyan Malate, sinama na namin yung Siburan, Aruyan Malate Critical Habitat to protect the habitat. So ang idea po ng critical habitat, hindi po para alagaan yung hayop, kundi protektahan yung kanyang tahanan para mas maparami pa sila at mapaganda. Meron din pong isang tourism destinations na hindi naman ganun kadami pa siguro yung pumupunta, kinokontrol pa rin namin yung pagpunta. Yung sa Mindoro Pine Forest. May mga around 40 hectares na doon tumutubo yung Mindoro Pines. Diretso na tayo dito sa urban setting. So nandito yung itong Parola Precinct Park. Precinct ay hindi siya yung precinct na pinipress, kundi pangalan siya yung asawa nung unang mayor ng Sablayan. Tinawag siyang Precinct Park. At meron ding isang tawag sa kanya, yung Parola Park. Ito pong Parola ay mapapansin naman natin, marami din siyang pumupunta na at in-develop ngayon ng local government para sa tourism. So link din po niya, kung mapapansin niyo yung mangrove sa likuran. Yan po ay isang para isang package na ng tour. From zipline down to island. So pwedeng mag-snorkel, tatawid siya magbangka, pwede siyang mangrove walk. Ang dinadrayo po talaga ng mga bisita ay yung Pandan Grande Island. Sa ngayon, ang pinakamagandang tingnan dyan, ang makita dyan, mga marine turtles. Meron ding sighting ng mga sharks. So yan po ay declared under ng ating local government unit. So merong ordinance declaring as marine protected area. Katabi po niya yung Pandan Pequeño. We started the resort in 1986 here. Before that, only fishermen came here occasionally overnight for fishing, but they always went back to Sablayan. But we knew from the beginning that we do not want to develop to the last. We want to keep it small and simple. Like our main concern was the ecology, so we never had any generators here on the island. The island is entirely powered by solar energy. That means the energy is also limited, and I think one of the big landmarks was the establishment of the marine sanctuary all around the island. That was with the help of the government, the local government, and the German Development Service. We were able 25 years ago to establish a marine sanctuary here. We own the area of our resort is 7.5 hectares, and we decided amongst us as owners that we only gonna use 2.5 hectares for the resort, thus leaving like 5 hectares of virgin jungle. So nobody is allowed to build any construction there. We just have a small path through the island so people can go on the other side and also experience the beauty of the jungle, hear the birds and see like the wild chicken and sometimes the biawoks running around. And this is something because ecology is very important to us, so we knew that if we're going to use part of the island for tourist exploration, we need to protect some of the area.
Mga obra maestra ni Inang Kalikasan dito sa Sablayan ay maraming matatagpuan. Sa pagiging tunay na pagkamalikhain, sa kanya nagmana ang mga mamamayan. Kaya mula sa mga lugar na magagalaan, mga pook na makasaysayan, sa presong ehemplo sa pagbibigay ng tunay na reforma at pagkakataon hanggang sa mga istruktura na nagbibigay ng mapaglayang karanasan, dito sa bayan ng Sablayan, lahat meron yan. Layunin ng pagkakatatag ng Sablayan Museum ay upang mailaga ang history ng Sablayan at dito ay maipon ang mga natatanging kayamanan na nagmumula sa mga naunang tao ng bayan. Dito po ay makikita natin, naglaan ang Sablayan Museum ng isang section para sa kulturang katutubo. Makikita natin ang replika ng kanilang pamumuhay, ang mga kagamitang ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang mga gawain. Dito din ay makikita natin ang 22 barangay ng Sablayan na isinalaysay sa pamamagitan ng isang larawan. At ang mga kasuotan at mga lumang gamit mula pa ng panahon na sinakop ang Sablayan ng iba't ibang bansa. This Sablayan Prison and Penal Farm was formed by Presidential Proclamation number 72, declaring the area into a penal farm reservation on November 26, 1955. It was divided into 4 sub-prisons: the Cebulan sub-prison, the Central Prison, the San Isidro sub-prison, and the Pasugi sub-prison. Meron po kaming mga 6 na reprobation program. Meron kaming sports and recreation program. Meron kami behavior modification program kung saan dito nakalagay sa Pasugi Sub-Prison. At meron po kami ngayon sa batch 12 na 61 clients. Meron din po kami health and welfare program, spiritual and religious program, then itong work and livelihood program po. Ang Pasugi Sub-Prison ay tinatag noong 1958 dito sa Sablayan Prison Penal Farm. Bali, ito po yung pinakamalaking sub-prison dito sa Sablayan Prison and Penal Farm. Dito po, pasamantalang nanirahan yung aming 318 na inmates kung saan dito itinuturuan sila ng mga reformation program, rehabilitation. The Sablayan Prison and Penal Farm is an open institution wherein yung mga malapit ng lumaya ay binigyan sila ng pagkataon na maging craft guards and they will live with their families. Hindi sila maghanap buhay, mag-alaga ng hayop, magtanim para sa kanilang mga pangailangan. This Libao Lake is a man-made lake. Dati mga sapa lang ito. But now, the water was impounded. So, lake na siya ngayon. Marami itong mga species katulad ng dalag, yung tilapia, hito, eel, and giant gurami na gandang tingnan at kapakinabang.
Actually, this Sablayan Operation Antennar Farm, this is one of the safest place in the whole earth. Kasi naging mabait ang mga PDL natin dito. It is this route of the reformation program. So, yun ay isang himala para sa atin na maging mabait sila sa kanilang paglaya at maging safe ang community at ganoon din sila. Sa larangan ng agrikultura at aquakultura, ang bayan ng Sablayan ay pinagmumula ng pinakamahalagang produkto ng pagkain na kilalang kilala di lamang sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa buong mundo. Yung food terminal ng Sablayan, nabuo yan sa pamamagitan ng pagmi-meeting, yung tinatawag namin na LPRAT, Local Poverty Reduction Team. So, sa sectoral planning, isa sa mga issue and concern ng mga farmers ay yung wala daw silang lugar kung saan ilalagay ang kanilang mga produkto na mabibili naman ng yung direct consumers. So, yun ang isang problema, kaya nandun pa rin sila sa poverty level. So, noong napag-usapan ito, doon sa tinatawag nga naming LPRAT, ginawa itong BUB project. Ito yung pinarioritize na project, yung magkaroon ng food terminal, kung saan yung mga producers natin ay tuloy-tuloy na makapagdadala ng kanilang produkto any time of the year, tapos walang middleman. In the same manner, yung ating mga mamimili, alam din nila na may lugar kung saan hahanapin nila yung mga produkto na kailangan nila. Ang aming food terminal ay naandito katabi ng Grand Terminal kasi iniisip namin na ang transportation tapos katabi yung food terminal, mas mabilis yung pagdadala ng produkto. Unti-unti, inilalagay namin sa kanilang kamalayan na tangkilikin nila itong food terminal. Ang bayan po ng Sablayan ay may kapasidad na mag-produce ng rice, corn, and fish products na ilalabas sa bayan ng Sablayan dahil po malaki po ang income generated out of farming and fishing. So, mas marami po yung lumalabas. Meron tayong nai-export na 15,000 kilos of tuna alone last month of February. So, yun po, monthly po ang aming recorded na nai-out natin aside from the konsumo ng Sablayan people. Sa pagkakaalam ko nga, pong tuna ng Sablayan, talaga pong ang laman niya ay talagang pinakamarami po ay first class talaga. Dito po sa Sablayan ay talagang sinisigurado namin na talagang karamihan ay class A ang laman ng tuna. Talaga pong maasahan talagang maganda ang laman ng tuna dito sa Sablayan. Kung usapang pagkain, talagang sagana sa mga produktong malinamnam at matitikman mula sa Sablayan. Sa iba pang produkto at kalakal, maraming maihahandog ang bayan. At kung usaping sining mula visual hanggang sa pagtatanghal, di rin pahuhuli ang mga Sablayenyo sa pagiging malikhain.
mo naman nakabibingka? Kasi balita ko, masarap daw ibibingka dito sa Occidental Mindoro. Wow, ang ganda. Di ba nagpapabili ka sa akin ng bibingka? Oh, ibibili mo ba talaga ako? Ito, Aba! may init-init pa yan. Galing yan sa kusina ni Aling Agnes. Tikman ko. Sarap. Sarap, di ba? Ma? Sige. Magandang araw naman po. Ako po si Ginang Agnes Ramili Dumukmak. Ngayon po ay magluluto tayo ng special bibingka. Kaya siya special, ang main ingredients po natin ay cream at pagmamahal. Ang mga main ingredients po natin ay cream, sugar, at buko and baking powder. At syempre po, ang main po niyan talaga ay ang rice, galapong. Ang una po natin gagawin, imimix po natin ang cream. Sunod po natin ang sugar. Sunod po natin ang buko. At ang last po ay ang baking powder. Tapos po, hahaluin po natin siya ng maigi. Pag natapos na pong haluin at natunaw na po yung baking powder, pwede na po natin siyang ilagay sa pulmahan. I-stem po natin siya ng at least 20 minutes. Katapos po ng 20 minutes, ito na po siya. Then, ilalagay na po natin siya sa toaster. Pagkatapos po ng 20 minutes, ito na po yung ating special bibingka. Then, ilalagyan po natin siya ng cheese at condense. Then, toast po natin ulit siya ng mga 2 minutes. Ito na po ang final na ating special bibingka. Ang mga produkto ma'am na tinuturo namin sa mga English namin, ito yung mga bamboo craft, mga wood craft, mga rattan, and wood carvings. Yun ang karamihan na ginagawa nila dito sa Pasikisot Place. Ngayon po, ang ginagawa ko sa aming mga TTL, binibigyan ko sila ng pagkakataon na kumita rin bilang work and livelihood program nila. Kaya ang ginagawa ko sa kanila, gumagawa po sila ng para sa bureau, at pinapasok ko sa amin sa pondo ng Bureau of Corrections sa SPPF. At yun po yung dinidisplay namin sa aming display center. Pangalawa po, binibigyan namin sila ng pagkakataon na gumawa ng pangsarili nilang produkto para may benta rin nila, para may magamit sila sa mga araw-araw nila at may makatulong sila sa kanilang pamilya.
is grupo ng mga estudyante na nag-aaral sa Sablayan National Comprehensive High School, which is yung Arts and Design track. So, ang Arts and Design track, doon lahat nakaipon ng mga estudyante na kumbaga may kakayahan pagdating sa sining, sa kahit na ano pa mga larangan ng sining. So, yung grupo nila is pinangalan ng Cindy, yung short for Sining at Disenyo. At ngayon ay nasa ikalawang taon na kami ng art exhibit, na kumbaga ito ay under pa rin dun sa tema ng NCCA na Ani ng Sining for this year. So yung kanilang pangalan ng art exhibit dito naman sa amin is Lights and Reflections. Number one layunin syempre is of course ma-develop yung tunay na galing ng mga artist na lokal na taga dito talaga sa Sablayan. At the same time, kumbaga ito kasi magbibigay din to ng pride para dun sa makakakita magiging influencer itong mga to in the future. Ang layunin po kasi namin ma-appreciate ng mga tao, lalo po dito sa probinsya, na sumibol yung isang napakagandang sining na nanggagaling dito sa aming probinsya. Tapos, makuha po namin yung mga may talento, mga out of school youth, na maging member sila, na magkaroon rin po sila ng pag-asa. Ang mga painting po noon talaga nagsasabi ng history ng ating, kung saan nagmula ang ating lahi. Halimbawa po nitong painting na ito, ito po ang kultura dito sa amin. Ang kwento po nito yung pag-aalay. Ngayon, ang pag-aalay po ay kultura ng mga katutubo. Ito po ang mga halimbawa. Yun hong kasaysayan ng Sablayan ay maiugat po natin, kagaya na nakita natin doon sa diorama, na ito po'y isang kapsulang pangkasaysayan ng aming pong bayan. Ito po ay naglalaman ng samut-saring yugto ng pagtatatag ng aming pong bayang Sinilangan. Ang makikita po natin dito ay yung panahon ng bago pa po pumasok at sinakop ng mga Kastila ang buong Pilipinas, ay makikita ho natin na nakikipag-ugnayan na, kalakalan na ang mga kapitbahay nating Inchik sa atin pong mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga first inhabitants ng bayan na mga alangan po at mga tao buwid na mga katutubong mangyan.
Ito pong aming bayan kasi ay kung atin hong titingnan, ang salitang sablayan ay nagmula po doon sa salitang sablay. At ito po yung nilalaman ng aming pong mural at nakikita ho natin dito, malaki po ang papel na ginampanan ng ating po mga kapatid na mangyan nung itinatatag po ito, lalong-lalo na doon po sa pagtatayo ng ating pong simbahan pagkatapos dumating ng mga Kastila. At bilang simbolo nito ay nagkaroon ho at nagpatayo ng mural na atin pong nakikita na nagsasabing kailangan ang mga katutubo ay mayroong patas na at equal na karapatan sa mga tigapatag. Pinaka-best practices ng sablayan sa buong isla po na Mindoro na meron pong mangyan. Kami po ang kauna-unahan na nakapaglagay ng kinatawan sa Sangguniang Bayan na isa pong katutubong mangyanan ho. Mandato ho ito ng Indigenous Peoples' Rights Act, yung pong pagtatalaga ng tinatawag natin na Indigenous Peoples Mandatory Representative at kami po ang kauna-unahan tumalima dyan. Ano ho. Kasi naniniwala kami na ang mga katutubo ay kailangang ilagay mo para magkaroon sila ng patas na oportunidad sa mga tigapatag ay magkaroon sila ng bahagi sa ating pong pamahalang lokal. Ang pag-unlad at pagbabago ng isang bayan ay hindi lamang masusukat sa pagkakaroon ng matataas na gusali at iba pang istruktura na pisikal na tumutukoy sa kasalukuyang kahulugan ng modernisasyon. Bagamat ang pag-angat ng isang bayan ay mananatiling nakaugat sa kanyang likas na mga katangian, sa pagpapahalaga at pagbibigay respeto sa kanyang mga natural na kayamanan, nakaugat sa pinakamahalagang pundasyon ang kanyang kultura. Ako si Lara Maige. At ako si Hero Angeles at ito ang Sagisag Kultura TV. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing, habang buhay, Filipino. Itong ikot sandaang mga isla,
magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino, ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino, ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling, aangat ang galing habang buhay Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang alimoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, buong tapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. Dala ng pagkakataon o sadyang binuot naging okasyon. Pagdiriwang ang aming kasiyahan, ipinagbubunyi ang kalayaan. Pinupuri ang katapangan, kapanganakan, pag-isang bibig, pagbabalik bayan o talino nagtatagisa. Bodies of water are more than just vital elements of our natural environment. Our seas, rivers, lakes and streams are also shapers of culture and tradition. In the 6th season of Dayao, we go with the flow to see how this most vital of resources has enabled us to become bearers of Dayao, our knowledge, our pride. The 6th season of Dayao ends with a great adventure. We travel to the islands of Tawi-Tawi to meet the Sama Bajau boat builders. Their skill at crafting vessels that ride the waves and currents of the open seas is both ancient yet relevant. Theirs is a knowledge that has spanned many great journeys, a knowledge that may be even more useful today as we look inward at our stores of traditional knowledge. Here are people who truly live on the waters that sustain them, their homes, their boats, their music and dance, an entire culture built on a unique understanding of the open seas, the wind and the currents. Truly, the culture of seafarers and voyagers. Sama or Sinama is a language spoken by at least 4 ethno-linguistic groups in the Philippines. All who constitute the Bangsa Sama or Sama Nation.
The Sama Bajau or Sama Dilaut refers to a branch of this Austronesian ethnic group often described as the Sea Gypsies or Sea Nomads. Both terms make reference to their dependence on the sea, their affinity and knowledge of the ways of water. Traditionally, they inhabited many of the outer islands of the Sulu archipelago and coastal areas of Mindanao, reaching as far as Malaysia. Oral tradition paints a fascinating picture of an ancient people fleeing persecution. Other stories trace the roots to a retinue of attendants and guards of a royal princess who had been lost at sea while en route to her wedding, and who feared the Sultan's wrath so much that they chose instead a nomadic existence. Still another myth tells of a giant stingray who dragged the family into the sea. The family later re-emerged with full knowledge of the secrets of the ocean. The myths, though varying, point to a people whose lives are intimately connected with the ocean, as well as with the shifting boundaries and polities that define their concepts of origin and citizenship. Importante po ito kasi ang dagat ay maraming hanap buhay makukuha namin dito. Importante mag-alagaan, makamagding. Mahalaga sa kanila ang dagat, ma'am, kasi yung hanap buhay nila, almost sa dagat lang sila. Gumawa sila ng mga simantis, tapos mga alimango, yung mga iba't ibang uri ng mga shells. Yun ang number one na hanap buhay ng mga Badyaw. Ngayon, mahalaga ang kabon. Taribaw sila. At saka ngayon, magtanong sila ng agal-agal, mag-isda pa sila. Hanap buhay nila dati, nag-agal-agal sila, tapos nangingisda, tapos yung mga shell, tapos yung laman binibenta. Tapos yung mga babae nila gumagawa ng banig, yung gawa sa pandan, yung binibenta ng mga asawa. Yung dagangan din sila, bintali. Parang sanay na kami sa dagat kasi sanay na kami lumangoy ba, mag-swimming kasi from maliit pa ang mga bata, sanay na sila maligo. As boat builders, the Sama Bajau are peerless. The many types of boats they build are all adapted to sailing in rough or smooth waters. Their knowledge has produced the sturdiest and fastest boats, as well as boats which function as homes, trading posts, and ritual spaces. Talong taon na bihlang matagal na siyang marunong gumawa nito, pero 3 taon pa lang siyang sumasama sa mga ganitong gawain. Actually, carpenter talaga siya. Yan ang tinatawag na bunker, kung ginagamit yan sa pamalo doon sa gilid ng planks. Itong tinatawag ng mga planks. To feed the plank. To fit in the planks together. In between this, para hindi tumatagos ang tubig doon sa loob, kailangan
may something in between this one. So, ito ang tawag namin paggolom, local term, paggolom. And, ang materials nito is sap of wood. Tinutunaw yun. We're going to melt the heat. Then, ilalagay doon sa loob. With cotton strings. May cotton strings. Ipupus doon sa loob. Ang tawag doon sa English is caulking. C-A-U-L-K-I-N-G. Caulking. Originally, yung balat ng kahoy. Pero, it is very hard to gather so many volumes of balat ng kahoy. So, ginagamit dito, together with the string, cotton string, or nylon string, ang ginagamit din is sapwood. Sapwood. So, kinukuha natin ang sapwood from the very, very big tree, like for example, red lawaan, o kaya kapul, o kaya mga the likes, ganun. Pero malalaki siya. Ang ano na yan, ano ba yan tawag na sa Tagalog? Parang dagta. Dagta. Oh, ang dagta noon, yung sap na yan, yang matitigas yan. Kinokorekta natin sa paanan ng malalaking kahoy. Damal. At ang local term noon ay damal. So, pagkatapos noon, ipapowderize natin. Pag nagiging powder na siya, that's the time that you're going to heat it. At saka yun ang ginagamit namin dito in between for caulking. Together with the string. Pagkatapos ng string, another layer ng dagta ng kahoy na naman. Then another one string, then the last will be again yung dagta ng kahoy. Pero it was already parang nabibake na siya. Kung naka-assign ka dito, lahat ito from the bow up to the stern, kailangan ikaw ang gumagawa nito para walang maiwan. Because there are times makalimutan mo kung ikaw ang gagawa ng ganito sa araw na to, bukas ako naman, baka nag-umpisa ako dito. So what about this portion? So para wala nang problema, ako lang gagawin. So another fellow, isang line kayo? Isang line, no, yan. Para walang maiwan. Ano po yung finishing touches po nito? Finishing touches to, para wala nang ganito, pag ano na, so ginagamitan ng planer. Para maganda siya. Planer po? Planer. Power planer na siya. It is a sad fact that even to this day, many Philippine Islamic peoples think of themselves superior to the Sama Bajau. Superiority may be based on perceptions of education, religious practice, on the notions of what make a civilized culture. But it is in their relationship and their constant bonding with the open seas that the Sama Bajau prove their mettle. Theirs is a different world from the ones their other Muslim brothers inhabit. And they have allowed their culture and their very spirit to be shaped by the waters. In short, they go with the flow. The homes of the Sama Bajau are metaphors for their own existence. Houses built on stilts, forming small settlements that are perched only nominally on land. Noong unang panahon, ang mga Bajau ay nakatira sila sa Lepa, yung tinatawag itong Lepa. Ano po ang Lepa? Bangka. Yung bangka. Kasi ang mga Bajau nakatira sa Lepa kasi doon sila maghanap buhay sa laod. Doon sila kumita, maghanap ng mga pagkain, at
Yung hanap buhay nila agal-agal at mga isda, mangingisda at mga shells. Paano po nalipat from bangka to stilt houses yung mga bahay? Kasi noong unang panahon, meron mga yung yung Amerikano, yung teacher magturo dito. Tapos hinikayat nila ang mga batang Badyaw para mag-aral. Tapos ang iba, ma'am, hindi gusto nila papag-aralin ang mga anak nila kasi hindi daw maganda yung mga sinaunang tao ba, ma'am. Ayaw nila papag-aralin ang mga anak nila kasi masama daw po. Yon ang paniniwala nila. Naisipan nila po yung mas maganda sa bahay pag mag-aral ang mga bata kasi nahihirapan ang mga bata pag tumira sila sa lepa, bangka. Mas okay po pag sa bahay na sila titira kasi parang makuha sila sa pasok sa paaralan po para hindi na sila mahirapan. Many Sama Badyaw are not ashamed to say that they are most comfortable in their houseboats, moored close enough to the stilt village to form some sort of neighborhood. But these are residences that come quickly unmoored following the need to sail the open seas. Kumusta po pagka dinadalaw kayo ng bagyo? Sometimes, ma'am, takot kami. Sometimes, hindi. Tapos, maghanap kami ng parang matibay na bahay. Pag malaking bagyo, lumipat kami sa masjid, sa Baliraya, sometimes sa may patal na tirahan. Doon kami lilipat. There is a philosophy that a self-respecting Sama Badyaw swears by, a staunch belief in the physical and spiritual well-being that comes with freedom on the high seas. This well-being is more precious than any false security that life on land can offer. Fishing and trading are the livelihoods that best suit this lifestyle. Ilan taon na po kayo nangingisda? Mag-age ako ng 30, kasama na ako mga isda. Sino po nagturo sa inyo mga isda? Ang nagturo sa amin yung mag-isda ang kapatid ng inay ko. Pero dito na po kayo talaga nakatira sa Tawi-Tawi? Oo, dito lang kami lumalaki. Dito kayo pinanganak? Dito kami pinanganak. Ano pong tawag sa bangka na sasakyan? Ang tawag dito sa amin, Redper. Pero naka-design pa rin siya doon sa Lepa? Hindi, ibang design na ito. Ibang design. At sino po nakaisip ng design ito? Para saan? Kasi wala rin cutting yun. Mga ano namin yun. Yung mga lola namin yun. Bakit po ganito yung design? Pang ano po ba rin sa ano? Kasi ang ganitong gusto nila, wala nang cutting. Ang cutting mahirap na ba? Anong kahoy po ginamit dito sa Ito tinatawag ng papan ito. Papan. Papan. Bakit po? Ito po ba sa pinakamatibay na kahoy? Oo. Gaano po katagal doon yung boat na to? Isang ganitong kalaki? Mga mag 8 years yan. Hindi po, gaano po katagal gawin? Gagawin? Apo. Mga mura lang kung kumpleto ang yung materials, mga 1 buwan lang.
Paano siya hindi. Ginagawa namin para ma-arrangement na ang fishing net. Kasi pag dating sa namin yan, itatagapon na yan sa baba. So yung pangingisda po dito, puro fish net? Fish net, oo. Karamihan yung fish net. Wala po yung parang pana? Ang pana doon sa ibang kuwan lang. Doon, ibang banda ba sa kuwan? Mababaw lang? Oo, mababaw. O malapit lang sa inyo? Malapit lang. Anong oras po ang magandang sa umaga, sa gabi, mangisda? Anong oras po yung tamang pangingisda, yung oras? Depende sa ma'am. Sa Rijiki pa, sa Riboyenas. Or sa taas ng tubig po yan, malalaman nyo? Oo. So pag high tide po? Pag high tide, ang mga isda papunta yan sa sa gitna. Pag low tide? Pag low tide, mag-alis yan. Maghanap sila ng mga pagkain nila. Mas madadaling ang makukunin maraming isda kung high tide. Ang isda ito. Ano yan? Tibok. Ang pangalan niya Tibok. Tilapia ba yan? Hindi, Tibok. Magkano yan per kilo? Ito, per kilo ito sa kuhan doon sa magbibili. Mga 6 pesos lang ito. Per kilo? Oo, per kilo. Mura naman. Kasi hindi siya dry. Ha? Marami po yan dito? Oo, karamihan yung mga isda ganito. Ito, bukag 8 pesos ito. Ano ba yung pinakamahal dyan? Ganito. Ano po yan? Kutambak, 18 pesos. Mahal na yun? Sa amin mahal na yan. Ito, tinatawag na bakukko, 20 pesos. 20? O, mas mahal. Ano yung pinakamasarap dyan na isda? Ito, tinatawag pasengko. Pasengko? Oo. Mas magkano yan? Ito, mga 25 ito. Bukod po sa pangingisda, ano pa po yung ibang pamumuhay niyo? Magtanim ng agal-agal, yung seaweeds. Ano pong ginagawa niyo sa seaweeds? Ano yung mga pwedeng gawin sa seaweeds? Ewan ko sa mga kumpanya. Kami, sa amin lang, magtanim lang kami. Tapos ibibenta niyo po? Tapos ibibenta. Pero hindi kayo mismo, wala kayong ginagawa sa seaweeds? Kayo mismo? Wala. In the mats woven by the esteemed craftsmen of Sitangkay and Ungus Matata in Tawi-Tawi, we see another face of the Sama Badjao personality. Colors reflecting the endless use of nature. Geometric patterns that suggest compositions, both rigid and fluid. A dexterous ability to weave not only fiber, but the influences and palettes of land and sea. Dati-dati daw, ito daw ang ginagawa ng nanay niya is maggawa ng banig. Doon siya naka-observe
kung paano paggawa. Parang pinahalagan niya sa kanyang sarili ba. Gusto niya daw makatulong sa kanyang isang nanay dahil ito daw yung alam ng nanay niya daw, ito daw yung alam niya daw sa hanap buhay ng para makatulong sa asawa niya. Dahil dati-dati daw, hindi daw sila sa bahay, tumitira sa bangka. Dati-dati sa bangka sila. Hanggat marami silang nahanap na buhay, hanap na buhay na sila, yung asenso na sila, hanggat na naggawa silang bahay dito sa Tungihat. Yung mga design, sino nagturo sa kanya? Sa nanay niya nagmana. Paano magawa ng design. Pero siya, wala siyang sariling design niya. Ngayon, yung ito, sila daw yung naggawa ng design. Yung ganyan pong size, gaano katagal niya gawin yan pag tuloy-tuloy? Nasa garambo. Isang buwan lang, ma. Ano po bang size niya? Ito yung 5 bale 5. Saan po kayo kumukuha ng materials niyo? Tapos, sino po ang nagdaday? Nabili matinda. Ang kinuha nila doon dito sa meron kasi doon. Tinatawag na pandan. Pandan. Ang tawag dito sa pandan. Then, yung paano siya maglagay ng mga kulay, binili niya doon sa tindahan, ang GB. Kayo na po ang nagdaday? Saan po kayo kumukuha ng pandan? Maraya. Sa baba. Sino po nangunguha, Nay, ng pandan? Nakami. Sila naman po ng pandan, mga anak. Kailan po kayo kumukuha ng pandan? For 1 week is mga 2 araw daw sila. Yung 2 days po na pandan na kinukuha nyo, ilang banig po yung nagagawa nyo? Sa 2 araw, isang banig. Bikote po. Ito po, anong design yan? Anong tawag nyo sa design? Ito binataklan tayo. Tapos yung katabi po? Ito sinungbatik na para masiyag. Yung kabila po, yung isa yan? Ito kinagayan. Lahat po ba na anak niyo marunong gumawa? Kasihan. Karamihan hindi. Meron po ba kayong ibang tinuturuan bukod sa anak niyo? May tinuruan na kayo paggawa ng banig? Yung 2 lang. Paano po nakatulong sa inyo yung paggawa ng banig sa pamilya niyo po? Nasinahoan na ba? Paggawa ng banig dahil ito makakatulong din sa kanilang pamilya, sa kanyang pamilya, sa pagsuporta sa mga problema nila doon sa isang bahay, sa pamilya nila. They were forced to study the ways of the deep, the ways of the sea creatures, the ways of the wind, and they became adept in the sea. Sad to say, the nation loses much if the Badjao can no longer continue with their ancient way of life. What they possess is a treasure house of knowledge and wisdom. They know intimately the ways of the deep. They're friends of the sea creatures, the corals, the fishes. They know by heart all the dangers and opportunities of ocean life. A knowledge they can share with all of us if we only allow them to continue with their ancient way of life. The name Sama Badjao was associated with sea nomads, pirates, gypsies, terms that push the Sama Badjao beyond the norm of Philippine Islamic cultures. If the term was derogatory, then it certainly is not anymore. In a different light, we may even come to envy their deep-rooted relationship with the sea and the wisdom that it has produced. Freedom, that is what the Sama Badjao have. Theirs may be a hard life, but no one can doubt that their knowledge, their life ways, their worldview is not as fixed and static as ours. As we end Season 6 of Dayao, I wonder how many of the peoples whose cultures we've been so privileged to document still enjoy the same freedom, the same connectedness that the Sama Badjao do. The problems they face may be more pressing than ours, but I have no doubt that the centuries have taught them to go with the flow. Truly, an important lesson of Dayao,
our knowledge, our pride.